ng Thailand. Mga unang taon. Karamihan sa mga mananalaysay ay naniniwala na ang mga Thai ay nagsimulang lumipat mula sa Timog China sa simula ng panahon ng Kristiyano. Noong una ay nagtatag sila ng ilang lungsod-estado sa ngayon ay hilagang Thailand, tulad ng Chiang Saen, Chiang Rai, at Chiang Mai. Ngunit hindi ito naging sapat na malakas upang magkaroon ng malaking impluensya sa labas ng kalapit na lugar. Unti-unting lumipat ang mga Thai sa timog tungo sa malawak at matabang gitnang kapatagan at pinalawak ang kanilang pamumuno sa halos buong peninsula ng Indochina. Gayunpaman, kahit na tila kabalintunaan, ang mga kamakailang natuklasang arkeolohiko sa paligid ng hilagang silangan na nayon ng Banchiang ay nagmumungkahi na ang pinakamatandang sibilisasyong panahon ng tanso sa mundo ay umuunlad sa Thailand mga 5,000 taon na ang nakalilipas. Kasaysayan ng Thailand panahon ng Sukhothai, 1238 hanggang 1438. Ang Sukhothai ay ang unang kaharian ng Thai. Ito ay itinatag noong 1238 ng dalawang Thai na gobernador, Kun Bangklang Thao, Sri Intrethit at Kun Phomwang na naghimagsik laban sa Khmer at ipinagkaloob nila ang kalayaan sa rehiyon. Ang panahon ng Sukhothai ay ang pinakamaunlad na panahon ng Thailand. Nakamit nito ang kalayaan noong 1238 at mabilis na pinalawak ang mga hangganan ng impluensya nito. Ang panahon ng Sukhothai ay itinuturing na gininto ang panahon ng kulturang Thai. Sa panahong iyon sa kasaysayan, masasabi ng lahat na may mga isda sa tubig, ang kasaysayan ng Thailand at bigas sa mga bukid. Ang hangganan ng Sukhothai ay umaabot mula lampang sa Hilaga hanggang sa Vientiane sa kasalukuyang Laos at hanggang sa Malay Peninsula sa timog. Sa panahong ito, nagkaroon ng matibay na pakikipagkaibigan ang Thai sa mga kalapit na bansa. Nakuha nito ang mga elemento ng iba't ibang sibilisasyon kung saan ito nakipag-ugnayan. Napanatili at isinulong ng mga Thai ang kanilang kultura sa China. Ang palayok ay pumasok sa sining ng Thai, at ang malawak na pakikipagkalakalan sa Cambodia at India ay naitatag. Matapos ang pagkamatay ni Kun Phomwang noong 1279, si Haring Ramkhamhaeng, ang ikatlong anak ni si Intrahit, ay umakyat sa trono. Sa ilalim ni Haring Ramkhamhaeng, nagkaroon ng matibay na ugnayan ang Sukhothai sa kalapit na China. Si Haring Ramkhamhaeng ay nag-organisa ng isang sistema ng pagsulat na naging batayan ng pagsulat at kalaunan ay nabuo sa modernong alpabetong Thai. Kasaysayan ng Thailand panahon ng Ayutthaya, 1351 hanggang 1767. Ang Ayutthaya, ang kabisera ng Imperyong Thai, ay itinatag noong 1350 ni Haring Yutang. Ang Ayutthaya ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng tatlong ilog, ang Chao Phraya, ang Pasak, at ang Lab Uri, at napapaligiran ng mga teres ng palayan. Madaling makita kung bakit naayos ang rehiyon ng Ayutthaya bago ang petsang ito dahil ang lokasyon ay nag-aalok ng iba't ibang mga geographical at pang-ekonomiyang bentahe. Naging makapangyarihan ang mga Thai na hari ng Ayutthaya noong ika-14 at ika-15 siglo na sinakop ang Yutang, Lopburi at Ayutthaya. Pinalawak ni Haring Yutang at ng kanyang mga kalapit na kahalili ang teritoryo ng Ayutthaya, lalo na pahilaga patungo sa Sukhothai at silangan patungo sa Khmer na kabisera ng Angkor. Ang malaking sukat ng pamahalaan ay hindi maaaring manatiling katulad noong mga araw ni Haring Ramkhamhaeng. Ang lipunan sa panahon ng Ayutthaya ay mahigpit na hierarchical. Sa halos tatlong klase ng tao, ang hari ang nasa taas. Sa ilalim ng antas ng lipunan ay mga karaniwang tao at alipin. Noong unang bahagi ng ika-16 na siglo, binisita ng mga Europeo ang Ayutthaya, at itinatag ang isang embahada ng Portuges noong 1511. Ang susunod na bansang Europeo na dumating sa Ayutthaya bago matapos ang ika-16 na siglo ay ang makapangyarihang kapitbahay ng Portugal, ang Espanya. Noong unang bahagi ng ika-17 siglo, nakita ang pagdating ng dalawang hilagang Europeo, ang Dutch at ang British, at ang Pranses noong 1662. Noong kalagitnaan ng ika-16 na siglo, ang mga independenteng kaharian ng Ayutthaya at Chiang Mai ay inilagay sa ilalim ng kontrol ng Burmese, ngunit sa pagtatapos ng siglo ay nakuhang muli ng mga Thai ang parehong mga kabisera. Noong 1765, muling sinalakay ng mga Burmese ang Ayutthaya. Sa pagkakataong ito, natakot ang mga Burmese sa mga Thai. Sinira ng mga sundalong Burmese ang lahat, kabilang ang mga templo, monastrito, at mga eskultura ng relihiyon. Matapos bumagsak sa kanila ang kabisera sa loob ng 2 taon, hindi na nahawakan ng mga Burmese ang kaharian. Noong 1769, si Phaya Thaksin, isang Thai na general, ay nagpahayag ng kanyang sarili bilang hari. Naghari siya mula sa bagong kabisera ng Tenberry, sa pampang ng Chao Phraya River, sa tapat ng Bangkok.
Nabawi ng mga taong Thai ang kontrol sa kanilang bansa at sa gayon ay nagkalat sa mga lalawigan sa hilaga at gitnang bahagi ng Thailand. Sa kalaunan ay ginawa ni Thaksin ang kanyang sarili bilang susunod na Buddha at pinaalis at pinatay ng kanyang mga ministro na hindi sumang-ayon sa kanyang mga pinahahalagahan sa relihiyon. Panahon ng Tenberi, 1767 hanggang 1782. Matapos ang pagbagsak ng Ayutthaya, si General Thaksin, isang general ng Ayutthaya, ay bumuo ng isang hukbo ng mga makabayan upang ipaghiganti ang kanyang bansa. Matagumpay niyang naitaboy ang mga puwersang Burmese. Pagkaalis ng mga Burmese, nagpasya siyang magtayo ng bagong kabisera sa tabi ng Chao Phraya River at pinangalanan itong Tenberi. Mapayapang pinamunuan ni Haring Thaksin ang bansa sa loob ng higit sa 15 taon at pinalawak ang diplomatikong relasyon sa maraming dayuhang bansa, kabilang ang China. Sa kasamaang palad, si Haring Thaksin, na inialay ang kanyang buhay sa pagprotekta sa kanyang minamahal na bansa, ay lalong na-stress sa mga digmaan at kalaunan ay nabaliw. Bumagsak ang Tenberi noong 1782 dahil sa isang kudeta na pinamunuan ni General Chokri. Ang mga nagawa ni Haring Thaksin ay humantong sa kasaganaan, at binigyan siya ng epithet na The Great. Kasaysayan ng Thailand Rattanakosin Period. 1782 kasalukuyan. Pagkamatay ni Thaksin, si General Chokri ang naging unang hari ng dinastiyang Chokri, si Rama I, na naghari mula 1782 hanggang 1809. Ang kanyang unang pagkilos bilang hari ay ang paglipat ng maharlikang kabisera mula Tenberi patungo sa Bangkok sa kabila ng ilog at magtayo ng isang engranding palasyo. Ipinagpatuloy ni Rama II, 1809 hanggang 1824, ang pagpapanumbalik na sinimulan ng kanyang hinalinhan. Si Haring Nungklaw, Rama III, 1824 hanggang 1851, ay muling nagbukas ng ugnayan sa mga bansang kanluranin at binuo ang pakikipagkalakalan sa China. Si Haring Mongkut, Rama IV, 1851 hanggang 1868 ng The King and I, ay gumawa ng mga kasunduan sa mga bansang Europeo, umiwas sa kolonyalismo, at nagtatag ng modernong Thailand. Gumawa siya ng maraming reformang panlipunan at pang-ekonomiya sa panahon ng kanyang paghahari. Ipinagpatuloy ni Haring Chulalongkorn, Rama V, 1869 hanggang 1910, ang tradisyon ng reforma ng kanyang ama sa pag-aalis ng pang-aalipin at pagpapabuti ng publiko. Kasaysayan ng Thailand Welfare and Administrative System. Ang sapilitang edukasyon at iba pang mga reformang pang-edukasyon ay ipinakilala ni Haring Vijayarevod, Rama V, 1910 hanggang 1925. Sa panahon ng paghahari ni Haring Prahodipok 1925 hanggang 1935, ang Thailand ay nagbago mula sa isang absolutong monarkiya tungo sa isang monarkiya ng konstitusyon. Nagbitiw ang hari noong 1933 at hinalinhan ng kanyang pamangkin na si Haring Ananda Mahadal 1935 hanggang 1946. Sa pagdating ng demokratikong pamahalaan noong 1939, binago ang pangalan ng bansa mula Siam patungong Thailand. Mula sa absolute monarchy hanggang constitutional monarchy. Ang politika ng Thailand ay nagkaroon ng makabuluhang pagbabago noong ika-24 ng Hunyo taong 1932 nang ang isang grupo ng mga kabataang intelektual na nag-aral sa ibang bansa at napuno ng konsepto ng kanluraning demokrasya ay nagsagawa ng walang dugong kudeta at humiling ng kumpletong pagbabago ng anyo tungo sa isang monarkiya ng konstitusyonal. Determinado na iwasan ang anumang pagdanak ng dugo, pumayag si Haring Prahodipok, Rama VII, na buwagin ang ganap na monarkiya at ilipat ang kapangyarihan sa isang sistemang konstitusyonal ng pamahalaan gaya ng hinihingi. Para sa ilan, napaaga ang kahilingang ito, ngunit sa kabutihang palad sa pananaw ni Haring Prahodipok at ng kanyang mga nauna sa kasaysayan ng Thailand, partikular na sina Haring Chulalongkorn the Great, Rama V, at Haring Vijayarevod, Rama VGI, hindi pa handa ang Thailand para sa pagbabagong ito. Sa pagpapatuloy ng prosesong sinimulan ng dalawang naunang hari, nilayon ni Haring Prahodipok na sanayin ang mga Thai sa isang sistema ng monarkiya na konstitusyonal sa kanluran at isinasaalang-alang ang posibilidad na baguhin ang anyo ng pamahalaan sa mga tao sa angkop na panahon. Naniniwala ang hari na ang pagiging handa ng mga tao ang susi sa tagumpay ng naturang paglipat. Naghihintay lang ng tamang panahon. Noong ika-10 ng Desyembre taong 1932, nilagdaan ng kanyang kamahalan na si Haring Prahodipok ang unang konstitusyon ng Thailand, kaya natapos ang 700 taon ng absolutong monarkiya sa Thailand. Bagamat maraming sunod-sunod na konstitusyon ang dumating at nawala sa loob ng mahigit kalahating siglo.
Ang mga batayang konsepto ng pamahalaang konstitusyonal at monarkiya na nakasaad sa konstitusyon ng 1932 ay nanatiling hindi nagbabago.